pardon me for the term, pero hindi ba may pagka-inutil din yung AMLAC dito? Well, Mapaliwanag ang ko, no? Explain ko lang muna, Kong Terry. Kasi ganito, ilang taon na pala yung may ganyang questionable bank transactions eh. Ba't ngayon lang lumabas kung saan, kung kailan tayo nagkakaroon impeachment hearing? Well, tama po 'yun, and nasabi na rin ho natin 'yan. Actually, yung pong previous AMLAC leaderships po, dapat should be held accountable for it, no? Kasi nga, sa totoo lang meron ho silang poder para ho talagang una undertake ng freeze, mag-undertake ng forfeiture, at magkaso. No, doon po sa mga involved sa mga suspicious transactions, covered transactions, lalo't kung may maipapakita ho tayong predicate crime. Lalo nag-expand ngayon, hindi ba, yung pong mga iba't ibang krimen na pwede hong pasukan ng Anti-Money Laundering Council. Mm. Yun nga eh, kasi kaya ko lang na-bring up yun, Kong Terry. Kasi 'di ba, binabanggit din ng mga supporters si Sara Duterte. At saka mismo ng Vice President, 'di ba, parang pinapalabas niya, naging kasapakat itong AMLAC for political harassment, 'di ba? Kasabot daw niya si Sonny Trillanes. And the same argument can be made eh. Nung kayo nasa poder, bakit hindi kumilos itong AMLAC? Kung meron palang ganyang bank transactions, ang daming red flags. Anong ginagawa ng AMLAC? Hindi ba? So, yun na nga. Oh. So I think in each and every stage, no, in each and every year, most particularly in yung early years po nila. Kasi yung po talaga yung mga pinakamalalaki po na total transactions, no? Daan-daang milyon po yung pinag-uusapan natin year on year with a high level of 700 million for 2009. So parang ano ho yung nangyari nung pong panahon na yun? Kasi mga batang abogado lang ho sila noon. Pangalawa, Vice Mayor lang po siya, Vice President Sara Duterte noon. No? At talagang from the SALNs themselves, makikita ho natin na mababa ho talaga yung income. So yung net worth to ng atin pong pangalawang pangulo nung pong panahon po na yun. Si Sammy Uy, meron ba kayong balak ipatawag ito or sa trial nyo na gagawin yan? We will see ho. I think relevant lang siya as one of the sources of the funds supposedly na pumasok po doon sa mga accounts po ng pangalawang pangulo. Actually, in one of the AMLAC reports, nabanggit ho talaga na nag-issue daw po siya, basically the accounts of Sammy Uy issued checks, I think several times, no, to the account of the Vice President. I think yun po yung relevance doon kung sakali when we reach trial. Kasi doon sa at least 2 deposits, I think combined nasa 14 million. Hindi ba? Tama. Yan po yung As alleged by Sonny Trillanes, tapos kinonfirm ng AMLAC. iba pa yung kay Senator Trillanes, may independent document yung pong AMLAC na irrespective of Senator Trillanes, binanggit nga na meron pong, tama ko 14 million, around 14 million na in-issue po, I think 2 checks, no? Yeah. In-issue po sa accounts po niya Vice President Sara, I think early 2010s, no? So yun po yung mga detalye po noon. Yung paliwanag ni Attorney Michael Poa, quoting the Vice President, na wala raw line items doon sa kanyang SALN from 2019, tama ba, to 2024 dahil daw nilagay nila under others. Nakita natin reaction dito ng mga accountants, no? Parang sobrang naglolokohan no? Pero kayo, do you buy that? Again, binanggit na ho natin yan na nung nakaraan. Una, sa SALN law po, meron ho talaga expectation na merong line item for cash. Either cash on hand, cash in bank. So very specific po yung provision po na yon in the SALN law. But more importantly, in previous SALNs noong 2007 hanggang 2018, meron po line item for cash. So hindi ko alam kung ano yung nagbago dito po sa kanyang disclosures for 2019 to 2024 para magkaroon po ng aktual na pagbabago dun sa ginawa po nila sa reporting. Kaya sa totoo lang, wala akong naniniwala na it was actually lumped into others, no? So basically, the Vice President should be held accountable for that particular submission. Okay. Puntahan naman natin, Kong Terry, yung mga isinabit na ITRs and other documents by the BIR. Ano bang plano ron? Kasi ito yung medyo weird, no? Sabi nila, hindi pwedeng buksan. Pero teka, nawala si Ayan, okay. Di ba sealed yung box?
pero they submitted, okay? Pero hindi daw puwedeng buksan. Okay, may nakausap ako tungkol diyan, eh. Kung sa tingin ng BIR daw ay violation 'yun, eh, bakit nila sinubmit pa sa Congress, tapos hindi pa bubuksan? Kayo, ano po bang ano ron, magiging desisyon? Well, magkakaroon po ng debate muli sa Miyerkules kung ano yung gagawin dyan. So, I think tatlong bagay po yung pwede mangyari. No? Una, magkakaroon po ng public unsealing ng pong box. Pangalawa, pwede hong mag-unseal tapos it will be inspected in executive session. Tapos pangatlo, we will allow it to remain sealed and we will just transmit to the Senate. Ayan po, I think, yung pwedeng mga pagpilian ng mga kinatawan sa araw po na yun. Pero ang posisyon ko ho, sa totoo lang, we are not requesting naman po the BIR. We're actually ordering them by virtue of a subpoena to submit all of these documents. Kasi ang totoo naman po, if we allow it to be sealed today, it should be sealed up until the Senate level. Kasi nga, very clear po yung provision eh. We can only open pagka po it is in aid of legislation and in executive session. But clearly, the entire process that we have today is an impeachment proceeding which is not in aid of legislation. And when we go to trial, it is also not in aid of legislation. So parang we have to it needs to get resolved either way, whether at the level of Congress or at the level of the Senate. Hindi ba? So yan po yung pagpapasyahan ho namin sa darating pong Miyerkules. Pero again, to be clear, sa totoo lang, on unexplained wealth, kumpleto na ho yung mga ebidensya sa totoo lang. Yung pong AMLAC report, yung pong testimony po ni Senator Trillanes, yung pong SAL-ENS at yung SEC documents. Think ko, even without opening this particular box, tapos na ho yung probable cause on unexplained wealth rising to betrayal of public trust. Oh, so you don't need to belabor this issue ng ITR. Pero may isa akong tanong, no? Kunwari, sumampa na ito sa Senado for trial. Yung sui generis nature ba ng impeachment trial, would that be enough argument to basically deal with the so-called exceptions or the lack of them being cited by the BIR Commissioner? Ako naniniwala talaga ako na yung pong kapangyarihan to subpoena, both the AMLAC records, SEC documents, includes po yung kapangyarihan to look into the BIR documents. No? Kasi ano ho ito hindi naman po ito statute hindi ito batas lang. This is a power that emanates from the Constitution itself. No? So tingin ko we are well within our power to basically unseal the box and look at it and make a report to the committee. Okay. Finally, Kong Ridon, no? Based on what you've seen so far and probable cause lang naman itong i-determine ng komite, no? What do you think? Mukha bang may impeach muli yung Vice President? Alam po ninyo, nung before last Wednesday, pero medyo kabakabado pa ho kami. Pero after last Wednesday, tingin ko marami ho talagang nakumbinsi na bakit ganun po yung level ng financial activity ng ating pong pangalawang Pangulo. 6.7 billion. Actually, parang mahirap magagap ng mga kababayan ho natin paano ho yun nangyari. Kasi nga, sobrang laki ho talaga ng pinag-uusapan. It's difficult to imagine yung pong ganong kalalaki pong mga pera na pumapasok, lumalabas at nananatili sa mga accounts po ng isa pong public official, isa pong mag-asawang abogado at mag-asawa pong may mga naluluging negosyo. Base sa pagpulso ninyo sa mga kasama ninyo dyan sa Justice Committee, tsaka siguro sa ibang mga miyembro ng House, mukha bang, kung sakaling may impeach siya muli, mukha bang lalapit dun sa bilang o numero na nakuha last year when she was also impeached? I think yan po yung inaasahan ho natin kasi ito pong AMLAC disclosure, wala pa ho ito the last time Hindi ba? We were able to get 215 nung confidential funds misuse and threats lang po against the president, yung pong pinag-uusapan. Ngayon po, mas matindi, mas compelling, no? Mas malaki yung pong pinag-uusapan ho nating amounts, no? Hindi na lang ho ito 125 million. 6.77 billion po ito in total transactions. Tingin ko dapat mapantayan po nito yung 215.
na boto po sa plenaryo.